Number 4. Anong sabi po ng number 4? John 14:26. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Sabi ni Kristo mismo, ako'y naparito sa mundo upang maging ilaw ng sanlibutan, upang lakat sa akin ng manampalataya ay hindi manatili sa buhay ng kadiliman. Pang-apat, pinakahuli, at pinaka-importanting prinsipyo in choosing the light of God, after perceiving, after pursuing, after proclaiming, ito po yung pinakamalaga, possessing. We need to possess the light. Anong ibig sabihin ng possessing? We need to abide. Kailangan tayong manatili na lumalakad at namumuhay at naninindigan sa liwanag ng kanyang kabanalan. To choose the light is to possess eternal light. Choosing the light must come first by receiving Jesus in our life. Pag sinabi natin possessing, kailangan tiyakin po natin na tayong mga nagsasabing anak ng kaliwanagan, tumatanggap sa kaliwanagan, lumalakad sa kaliwanagan, at naghahayag ng kaliwanagan, ay tiyakin natin pinaghaharian tayo ng kaliwanagan ng Diyos. Na nasa puso natin talaga si Kristo. So possessing the light requires a daily walk with Christ. Kung talagang tayong lahat ay nagtataglay ng liwanag ni Kristo, na ipapakita natin yan sa araw-araw nating paglakad at pamumuhay sa liwanag ng Diyos. So ang challenge sa atin again, be a possessor of light, not just a professor of light. Madaling magsabing tayo'y anak ng kaliwanagan, pero hindi naman sa atin makita ang liwanag ng Diyos. Madaling magsabi na tayong lahat ay tumanggap kay Kristo, pero hindi naman makita yung tunay na patanggap sa buhay natin. Madaling magsabi na tayo pa yung mga anak at lingkod ng Diyos, pero hindi naman makita sa atin ang tunay na pagiging anak at tunay na pagiging lingkod. Kaya nga sinabi ni Pablo kay Timoteo, na tayo bilang mga anak ng Diyos are not just professors of our faith, but possessors. Hindi lang tayo tagapagsalita ng ating pananampalataya, kundi nakikita sa ating mga buhay ang tunay na kaliwanagan. Reminder, darkness cannot drive out darkness. Only light can drive out darkness. Anong ibig sabihin niya? Ang isang pagkakamali ay hindi mo pwedeng itama sa paggawa ng isa pang pagkakamali. Ang isang kasalanan ay hindi mo maitutuwid sa paggawa ng isa pang kasalanan. Darkness cannot drive out darkness. Only the light can do that. Kaya maliwanag sa atin na tayong mga tinatawag na children of light, na sumampalataya sa Kanya, ay upang hindi na tayo mabuhay sa kadiliman. Kaya kapatid, kaibigan, lalo na tayong mga tumatayo sa Panginoon, tayong mga frontliners, tayong mga nagtuturo, tayong mga nangangaral, tayong mga talagang nakikita nilang naglilingkod, ang challenge sa atin, huwag na nating balikan yung dating buhay na masama, na balot ng kadiliman, at bilang mga anak ng kaliwanagan, makita sa atin ang tunay na pagbabago. So in closing, choose the light. Light is not a chance. It is a choice. And every choices we make makes us. It is better to kindle
a light than to curse the darkness.